Just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right, and you will find a little talk with Jesus makes it right. When our life is over and our gravestone has been made, our date of birth and date of death upon the stone is laid. Between those days lies a dash representing life we've lived. Will we live this dash of life for God? Make a difference here today. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing a challenge for generations to come. God's promises are true. He can still do a work through you. So keep the standard high, for the Lord is nigh. Let's reach the next generation. As we start each new day, there are choices we must make. Decisions that affect our lives as we choose which path to take. Investing in the future, lost souls that never die. Let's spread the gospel, live godly lives, by example lead the way. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept
Christians all around the world have known who they believe. They served God and surrendered all to serve Him faithfully. But there are those who water down the truths that they once preached about. How can we stand idly by? We must keep the standard high. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break. Stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. God is looking for someone to stand for truth and right, one who'll go unto the lost and tell them of His light. Few have answered to His call, and fewer still have stayed. Christians, it is time to rise, the name of God proclaim. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break. Stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. Stand with those around you, change what they believe. Stand though they may falter, you're children of the King. Stand for Christ who calls you, trust Him and obey. We must lift our banner high, together we will say, stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break. Stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. So stand strong, stand strong. For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy, in sin I sank low. Then I heard about Jesus, what a wonderful hour. I'm so glad that I found out He would bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me
like a bird out of prison that's taken his flight, like a blind man that God gave back his sight, like a poor wretched beggar that's found fortune and fame. I'm so glad that I found out he would bring me out through his holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by his wonderful grace. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by his wonderful grace. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out he would bring me out, show me the way. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at sama-sama na naman tayo para mag-aral ng salita ng Diyos and of course, batuto at magkaroon ulit ng baon sa buong maghapon na ito. Dahil sa labas ay ang dami-daming mga distractions, kaya napakaganda na sa paggising mo pa lang sa umaga ay equipped ka na ng Word of God. So dito sa programa natin na ito, wala tayong ibang pag-uusapan kundi kung papaano natin na ibabattle yung lahat ng mga ginagawa ng kaaway para at the end of the day ay makikita natin na ating sarili kung gaano tayo prinoteksyonan ng Panginoon. Yan. So salamat sa mga maagang nandito. Kanina pa yon sa FB Live, yung mga students. Ayan, maaga sila. At yan, kasama natin dito sa studio, of course, si Sister Rhea.
wala pa ang kanyang karibal. At kasama din natin si Sir Mark. At sa Google Meet ay si Ma'am Geraldine and of course si Sir Ariel. Good morning, sir. Alright, hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Naimbag nga agsapa, kanya tayo amin. Twist ay wiit. And good morning sa inyo dyan, Ma'am Cherry, sa Amen, sir. studio. No? And kay Rhea, and sa parating Mr. Inday. Ay, Sheila pala. Oh. Sa si Brad Mark. Morning. Morning, kasama din natin si Ma'am Geraldine dito sa Google Meet. Good morning, Ma'am. And good morning sa ating lahat, sa ating mga kasama dito sa Facebook Live. Si, andyan na pala si Sheila. And mga interns, good morning sa pangunguna ng kanilang class merger, Marcia Garcia, and both intern 1, intern 2, magandang umaga sa inyo. And of course, sa ating mga kasama dito sa church, dyan si Ma'am ID, ito siyang una. Si, of course, ang ating mahal na pastor, good morning, sir. And yung Ma'am Joyce, si Ma'am Rachel Heralde, Modesta Armas, good morning. And dito si Mr. Karil, good morning. Termin Chin, Ma'am Vicky, good morning. Ma'am Ani, good morning po. Sir Digno Velasquez, good morning. And natakpan na yung iba dito. Alright, so again, napakaganda ang ating pinag-uusapan, no? About our goals, about our vision. And kung nakikinig po tayo sa lahat ng mga preachings, sa lahat ng mga devotions, no? Is makita natin yung halaga ng meron tayong vision. Say, gives us purpose, it gives us direction, and something that we figure out kung ano yung gusto natin sa ating buhay. Diba? Isang napakaganda. And yun ang pinag-uusapan natin, no? Especially sa mga kabataan. Kaya especially, kasi hindi exempted ang mga adults, of course, no? Regardless of what age you are in, kailangan meron ka pa rin vision. Kaya nga yung iba, pag nagtatrabaho, iniisip na nila anong gagawin sa retirement. Diba? Of course, alam naman natin that, hindi natin hawak ang ating buhay dito sa mundo. But it's also being taught to us that if we do not have vision, the people perish. Okay? That is why we need to have a goal. We have to set something that we have to achieve. All right? Okay, so yan ang pag-usapan natin. But before that, tayo muna ay sandaling manalangin, mga kapatid. Let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Yes, Almighty Father, sa paggising pa lang ngayong umaga is already a blessing, O Lord, and may we be able to recognize and accept, O Lord, that this is all because of your grace sa amin. We thank you so much sa pagbantay niyo po sa amin. Oo. Gabi, kami tulog ng himbing at ngayong umaga is nagising ulit po kami, ginising niyo po ulit kami. And yes, Almighty Father, we thank you na ang una naming mapakinggan is walang iba po hindi yung salita. And thank you for this topic. O Lord, again, pag-uusapan namin naway maging instrumento po ang mga devotions, mga preachings, O Lord, ng topic na ito for us to be able to put our life together, figure out, O Lord, kung ano talagang kailangan po na gawin namin sa amin. We ask for wisdom magsalita ngayong umaga na ito.
make us a blessing, O Lord, this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so again, no, ang topic natin is on vision, on goal setting. And if you recall, last Wednesday is ang tiniscuss ko is about on Proverbs 24:7 states, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterward build thine house. Ano yung sinabi po natin dito? It's all about one of the crucial principles in life, no? That prioritization. Okay, first thing first. And I mentioned on planning teaches us priority. This proverb teaches us preparation. Okay, no plans, no priority, because plans indicates our priorities. Okay, so it is yan, sinabi ko yung the 15 rules of being a gentleman, no? And yung number 1 doon is to figure out your life, right? Have your life figured out. And so nag-end tayo doon sa James 1:8, no? And what is that? It is a double-minded man is unstable in all his ways. Okay? So this is, something na kailangan natin i-thresh out. Okay? Kasi nga, unless you know where you are going, any road is a viable option. And gusto ko i-dwell lang konti dito kasi hindi ko na-explain ng maayos nung last. Anong sabi niya dito? Unless you know where you are going, any road is a viable option. And ang nakakatakot dito, diba, is that with so many roads, sabi nga ng Bible is that yung path to righteousness, diba? Path to God, path to Jesus Christ, it's a very, very narrow road. Okay? Pero, yung path to evil, yung path to worldly, yung path to, vices, and anything, okay, that the devil will give us, it's a very wide road. Okay? And ang karamihan yung gusto talaga, di ba? Yung maluwang. Okay? Yan nga, nung, alam niyo, experience ko nung kahapon sa Ilocos. Nung uwi na kami, kasi ako ang nag-drive. Pauwi kami from Ilocos, nag-attend kami ng conference ng Department of Science and Technology. And then, natsempohan namin yung Peace Rally, no? So, daming nasakyan. And then, ayun nga, traffic everywhere. Imagine sa may Bantay, Municipality of Bantay. Talagang hindi umuusad yung traffic. And then, yung mga sasakyan. And then, meron yung Google, nagsasuggest siya, dito kayo. Di ko naman alam, pero yung kasama ko, sir, mayroong alternate route. And then, sabi ko, hindi, baka konti lang to. Naku, naabot na kami ng 30 minutes, 40 minutes. Wala pa rin. 1 meter lang. Wala ito. Alas 5 na tayo darating sa Baguio dito. So, puntahan namin yung alternate road. Kanya lang. Sabi ng buwan, sir, dito. Tapos, parang wala namang daan. Parang wala namang, hindi naman kasya yung sasakyan. And then, bali sir, meron ulit isa dyan. So, bumalik kami ng konti. Tapos, may konti dyan. Konti lang. And then, meron ulit. So, pumunta ulit kami. Then, saan nalampasan? Wala naman tayong nakitang daanan doon sa sasakyan. And then, so, bumalik ulit kami. Dinahandahan ko. Then, meron nga ang very narrow na daan. Parang isang sasakyan lang talaga. So, sabi ng Google, sige. Explore tayo. Pumunta kami. Ayun, pala. Oo. So, then punta kami sa medyo sulsulinot na Conada.
Okay? And then, tama sir, tama. Sabi ng Google, tama. Sige. Pag lampas namin, konti lang naman. Pag lampas namin, yun na. Dire-diretso na ulit. Sabi ko, pabira. Kung kanina pa sana natin ito ginawa, hindi nakalusot na tayo, naka 30 minutes, 40 minutes pa tayo naghihintay doon. Anyway, yung illustration no, kung minsan is that, ang tinitingnan natin, yung maluwang, doon tayo. Okay? Pero yung narrow, yun yung ayaw. Diba? Yung sinasabi natin na, unless you have direction in life, no? Kung wala, any direction. Okay? Any direction. Kahit ano na dyan. Mga ganyan ba? Diba? Sige na. Ganun. Okay? So, that's when we do not have any parang kwan sa atin. We don't have any plans in life. Okay, so for this morning, gusto kong i-discuss also yung sinasabi ko din na plans for the Lord will set your plans in life. Okay? And you know, this is true experience ng karamihan sa atin. Okay? Yung plano natin para sa Panginoon, yun yung plano natin, ay yun yung mag-set ng plano natin sa ating buhay. Okay, let me give a verse on this para meron tayong pag-uusapan. If you have your Bibles with you, open with me in the book of Romans. Okay. So book of Romans chapter 8. This is a very, very familiar verse. As a matter of fact, this is, sabi ni Sister Apple, is that this is her favorite. Pag meron siyang favorite, ito yung favorite niya. Romans chapter 8 verse 28. I hope na nakikinig yung mga interns, no? Di kayo tulog. Okay? So, good morning kay Sir Mac. Ayan, good morning Sir Mac. Okay? Hindi ko alam kung nandun na yata sila sa yung training nila. Then, Romans 8:28. Ayan, na-memorize yan, yun na Ma'am Cherry. Okay? Ito yung mga verse nila eh. Yun, life verse. Sabi ko eh, yung mga life verse ni Ma'am Cherry, mga maraming challenges sa buhay eh. Yung mga hindi nawawalan ng challenge eh. Oo. Sabi niya, and we know that all things work together for good. Okay? To them that love God. To them who are called according to His purpose. Diba? So, mostly ginagamit natin itong verse kasi on challenges, no? And then yun nga, parang hindi na natin kaya, 'di ba? Hindi natin kaya, pero parang wala nang mangyayari. Okay? And then yun. We know that all things will work together for good. 'Di ba? Kanino? Okay, to those who love God or to them, okay, that love God. To them that love God, tingnan niyo ito. Are certain requisites. Okay, before everything, will all things work together for good. Kaya, ano kaya mangyayari? Diba? Makakamit ko kaya itong mga to? Ano kaya ang plano sa buhay? Ano kaya mangyayari sa aking buhay? Ano yung sinasabi dito, mga kapatid? It is only when we love God. Diba? Ito yung kailangan natin. Okay? Kaya nga yung topic ko, sabi ko, is that the plans for the Lord, it will set our plan. And the first thing, para maayos ito, is ang ating buhay, to love God. Okay? Then, all things, mauna, di ba? Sabi niya, mauna ang pag-ibig natin sa Panginoon. Before everything, or all things will work together for good. Kanino ito? Di ba? To them that love God. Okay, all things work together for good. Hindi na sinabing for evil, for tsamba-tsamba lang, di ba? And, sabi niya according to whom? Okay? According to kaninong purpose? It is not our purpose. Okay? Kaya nga sabi ko, isang pinag-usapan din natin last meeting. Tingnan niyo, si Ma'am Cherry, political science siya. Ako, criminology ako. Pero bakit ako nagtuturo? Di ba? Si Ma'am Cherry nag-full-time. Okay? Ang ating mahal na pastor, di ba? Gusto niya talagang maging sundalo. In-elevate siya ng Panginoon ngayon. Di ba?
Naging sundalo siya ng ating Panginoon. Okay. And so, you see that all things work together. Ang gusto ko, diba, is maging police officer, mga ganon. Pero, all things work together for good. Diba? To them that love God. Okay? So, tingnan nyo to, mga kapatid, no? Is that, but, ito nga, nasayang ba yung mga napag-aralan? Of course, no. Okay? We still continue to use it. Yun yung in-equip tayo ng ating Panginoon. Diba? In order for us to do His purpose for us. Diba? Only if we love Him. Okay? When I continue to, yung love natin sa Panginoon is hindi lang yung religion natin. Diba? Okay? Because it is when we love Him that He will give His purpose sa atin. Okay? And so, not our purpose, but for His purpose. Diba? Love God. Yan, that is the priority. Okay? This is the priority. Diba? And so, the plans para sa ating Panginoon, the first is to love Him. Okay? Kaya nga, ngayon, mga kapatid, if you are confused, okay, no direction in life, di mo pa rin alam, di ba? Kung anong gagawin mo, here it is. Love God. Okay? Di ba? Love God. Let's go to Matthew 22 verse 36 to 38. Makita natin yung pinag-usapan din natin dito. No? Matthew 22, 36 to 38. Anong sabi niya dito? Then one of them, then at 36, Master, which is the great commandment in the law? Diba? And anong sabi ng Panginoon natin? Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God, okay, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Diba? So, yun yung pinaka-una. Okay? First and great, okay, commandment. It is to love God. Mga kapatid, no? I'll give you examples na kung saan pag iset mo yung direction mo sa ating Panginoon. Okay? Makikita mo that maiiwan mo ang bisyo mo. Diba? Sabihin ng ating mga magulang sa atin, anak, ayusin mo yung buhay mo. Diba? Magulo. Okay? Wala ka bang plano sa buhay mo? Wala ka bang direction? Okay? Sa buhay mo, yun yung isang nakakatakot. Diba? And yung sinabi ko nga, even yung mga magagaling sa mga kung ano-anong kwan dyan, sa mga leaderships, mga life life coaches, una-una nga eh. Okay, and yun yung for example yung verse natin sa last week, yung Proverbs 24:27 na yan, is that it actually tells us about marriage, that before somebody could be able to marry, no, mag-aasawa, is that itignan niya muna yung priorities niya. Diba? Kasi nakakatakot na kung saan mag-asawa ka, diba, na wala kang priority. Saan mo dadalhin yung family? Diba? Oo. And so, yung buhay mo, hindi mo pa madala eh. Diba? Confused ka pa rin. You have no direction. Okay, in life, you did not figure out kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Diba? And so, if you have God, okay, you love God, ito ang mga effects niya. Okay? Yung mga bisyo natin, sasabihin mo sa sarili mo, ayaw ko na to. Okay? Diyos na ako sa aking sarili, ayaw ko na yung mga bisyo. Ayaw ko ng alak, ayaw ko ng sugal, ayaw ko ng sigarilyo. Just recently nga, di ba? Merong post sa Facebook na 2-year-old, 2 months. 2 months or 2-year-old na bata died because of the smoke ng cigarette. Okay? Di ba?
Oh, and then, yun nga, yung finances mo, hindi po pupunta sa bisyo mo, hindi pupunta sa sugal. Okay? Magpapamilya ka and then lahat ng sweldo mo pupunta sa inom. Lahat ng sweldo mo pupunta ng sugal. Tapos magagalit ka pa pag uwi mo kasi walang naluto. Di ba? Galit ka pa. Pambira naman to. Di ba? Nangyayari ba yan? Ay naku, sasabihin ko sa inyo, ang daming ganyan. Eh, di ba? Kaya nga sabi niya, paano tayo magluluto Wala kang naiuwi kasi puro inuman. Di ba? Imagine yung mga kwento na instead na kainin na ulam ng pamilya, nilabas para pulutanin ng mga kaibigan. Walang hiya talaga, no? Di ba? Oh, asus. Kaya, yun, mawawala yan. Okay? Di ba? Ayan. You choose to do good rather than evil. Okay? Na kahit na walang-wala ka na, hindi mo maisip na gagawa ng magnakaw. Okay? Nakakainis dito sa atin, di ba? You choose, you choose integrity rather than being corrupt. Sa atin dito, makita niyo sa nangyayari sa ating gobyerno, na ang nangyayari sa ating bansa, di ba? Mga politicians natin, yung mga mayayaman, gusto pa rin nila. Mayaman pa rin sila. Yayaman pa rin sila. And then inuto-uto lang tayo doon sa mga binibigay-bigay na ayuda. 'Di ba? Hindi ako talaga kanya lang I need to speak on this kasi inuuto nila yung tao. Lang. 'Di ba? And then biblical 'yun. Hindi mo bibigyan ng ang tawag dito, yung fish yung tao, bigyan mo ng turuan mo para mangisda. 'Di ba? Hindi mo bibigay yung isda. Okay? Even Jesus Christ, no? When he asked, sabi niya, fishers of men. Okay? Tinuruan niya yung mga disciples kung paano mag-disciple, paano mag-soul win. Okay? To follow him. Ganon yung ginawa. Diba? Na magtrabaho. Okay? To work for the Lord. Okay? Ganon ngayon, ako, sabi ko, yata ako magtrabaho, tapos hintayin ko na lang yung ayuda nila. Diba? Turuan nyo ba yung mga tao maging tamad? Okay? Tapos sabihin nila, ganun. Ano yung title nila? Parang ayuda para sa kapos sa sweldo? Ganun ba yun? Ay nako, sasabihin ko sa iyo, kahit 500,000 ang sweldo niyan isang buwan, kapos pa rin yan. Okay? Pero pagka may Diyos ka sa sarili mo, kahit 1,000 yan. Okay? Kontento yung mga tao dyan. Ay, nako. And then you choose to, what? To love instead of hate. Okay? You choose contentment. Diba? Instead of worldly riches. And then you choose a modest life rather than living an extravagant life. Diba? Kasi doon pupunta. Diba? Anong sabi niya dito sa Mark na ito? For what shall it profit a man? Diba? If he gains the whole world. Diba? But ano yung kapalit? Okay? He loses his own soul. Napakakuan. Okay? And then, sinabi ko about integrity. Okay? Kanina. Ngayon, punta lang tayo dito mag-end ako dito sa Proverbs 11, 11:3. Okay? Anong sabi niya dito? Proverbs 11:3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Okay? Isa pa, sa 28. Okay, 28 verse 6. Anong sabi niya dito? Better is the poor that walketh in his uprightness. Diba? Than he that is perverse in his ways, though he be rich. Okay? Diba? And then, ito, i-end natin dito. Ecclesiastes. Okay? Sabi natin kanina is that, love
love God. Di ba? Ecclesiastes, anong sabi niya? 12, verse 13. Very, very familiar verse. Let us hear the conclusion of the whole matter. Right? Fear God and keep His commandment. Right? For this is the whole duty of man. Diba? Fear God. Right? Fear does not mean na talagang fear na katakot. No, that is reverence. Okay? High respect sa ating Panginoon. Love God. And then when you have love God, and then if you really love God, mga kapatid, you know how to accept Him as your Lord and personal Savior. And when you accepted Him as your Lord and personal Savior, and that is where, anong sabi ng Bible, is that yung old things will pass. Okay? And then yung new life natin, okay, yun na that's the life that we are living already. Diba? And then, ang kagandahan niya, makikita mo yung direction ng Panginoon, okay, sa atin. Marami pa ito, and I will continue itong topic na ito also next week. Okay? Ang plano pag-iplano natin, magplano, ang uunahin is yung plano natin para sa Panginoon. And then when you plan, okay, for the Lord, what you do for the Lord is that it will also, set your plans in life. In your giving, mga kapatid, you will know where the priority ng kung saan mo idadalhin. Okay? Ang giving mo. Diba? And that you will be taught that it is better. You can just imagine that kind of principle, mga kapatid, that it is better to give than to receive. Diba? Okay, so ayan, for this morning, hanggang doon muna ako. And I know that meron ding share si Ma'am Cherry, and then yung dalawang kalaking Tordapia. Okay. Diyan sa okay. Ngayon ko lang napansin yung kan pala natin. Background nyo dyan eh. Year 2025 vision. Okay. My family first. Pakaganda. Okay. So, ayan. Kayo muna dyan, Ma'am Cherry. Amen. Thank you, Sir Ariel. At ang sarap lang makinig, yung lahat ng mga sinasabi ni Sir Ariel. Kasi kung ikaw talaga meron kang vision, meron kang goal, aaralin mo, paano ko ito ma-fulfill? Paano ko mararating yung goal ko? Ito na lahat. Parang inaabangan ko lahat ng sinasabi ni Sir Ariel kung paano yung Kasi may tip ka na naman, mayroon ka na naman maidadagdag sa mga programa mo, sa mga strategies mo kung paano mo nga ito mararating. And very clear na sinabi nga ni Sir Ariel, eto na, love God. Di ba? Andito na yung, yung open na sinasabi ng Panginoon kung ano yung pamamaraan. At nung sinabi ni Sir Ariel kanina na, plans for the Lord will set our plans. Sabi ko, pareho na naman yata kami ng pag-uusapan. Hindi naman kami nag-uusap, pero natutuwa lang ako na ganun talaga, kung pareho tayo ng naririnig, pareho tayo ng mga prinsipyo na alam sa buhay, ay talagang doon din pupunta lahat yung pag-uusapan natin. And again, dito nga, dahil goal setting pa rin yung pinag-uusapan natin since we are starting the year, ay nung nakaraan, ay nabanggit na namin yung mga pamamaraan, step by step, kung paano natin, kung paano tayo makakagawa ng programa para doon sa mga plano natin. At ngayon naman ay nais kong basahin dito, since nandito na tayo sa Proverbs, ay so kung basahin yung sa Proverbs chapter 16 verse 9. Yan. Proverbs 16 verse 9, sabi dito, a man's heart deviseth his way, but the Lord
directeth his steps. Yan. Nakagaya nga nung sinasabi ni Sir Ariel kanina, gusto natin yung wide, 'di ba? Kasi parang komportable ka doon eh. Maganda yung kalagayan mo doon. Pero yung way ng Panginoon ay narrow but sure, 'di ba? Sure 'yon na makakalusot ka. At dito nga sa atin bilang mga tao ay kung maalala niyo po last Wednesday, isa sa mga in-emphasize ni Sir Ariel yung priorities, setting priorities. So, tayo ay meron naman, may mga priorities tayo and dito nga sa background ay nakalagay, my family first. Yun ang vision natin. Kaya dapat kasama lagi yung family natin, di ba, sa ating priorities. And sa worldly perspective, actually marami naman. Kung titignan natin yung mga nagsasabi na, ay ako talagang napakahalaga ng pamilya sa akin. Kaya nga sila yung dahilan, kaya ako nagtatrabaho, kaya ako nagpapagal, di ba? Kaya nga iiwanan ko na lang sila, pupunta ako sa ibang bansa para lang may maibigay ako sa kanila dahil priority ko sila eh, ganyan, di ba? Pero hindi natin alam na sa kakasabi lang natin na mga ganun, hindi natin nakikita na natanggal na pala yung pamilya mo doon sa mga ginagawa mo. Akala mo, ginagawa mo pa yun para sa pamilya mo, pero hindi mo alam na wala na. Wala na yung main thing doon. And dito, napakaganda na titignan natin lagi na dapat nauuna ang Diyos. Ano man yung planuhin natin, ano man yung strategies natin, ano man yung goal natin, kailangan dapat nauuna ang Panginoon. Napaka-clear po doon sa binasa kanina ni Sir Ariel. And dito sabi ng Biblia, a man's heart deviseth his way. Diba? Meron tayong kanya-kanya tayong way. But the Lord directeth his steps. Diba? Kaya, maaring meron tayong gustong gawin, ganyan. Pero di ba napakagandang pinagpipray talaga natin lahat yan. Panginoon, ito po yung mga plano ko sa buhay at kayo po yung mag-direct. Ngayon, kung sa nakikita nyo ay ikakapahamak ko ito, ay wag nyo po akong papayagan na makarating dyan sa sa lugar na yan. Ganon. So, kaya nga, ang lagi kong sinasabi, pag nag-pray tayo, dito natin laging pinoprove na wala tayong kakayanan. Ang nakikita lang natin yung hanggang sa wall. But on the other side of the wall, sinong nakakakita? Ang Diyos. 'Di ba? Kaya nga tayo magpapadirect sa Kanya. Kasi hindi natin alam. Maaring maliwanag ang tingin natin, pero hindi natin alam kung anong meron. 'Di ba? Kaya nga lagi tayong magpapadirect dapat sa Panginoon. And then dito sa Proverbs chapter 19, verse 21. Sabi dito, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So, yun dapat yung kaisipan natin every time na meron tayong pinaplano sa buhay. Kung maaalala nyo, ang isa sa mga naging point ko nung Wednesday is constant motivation from prayer and the Word of God. Hindi pwedeng mawala yun kasi maaring may mga plano tayo eh, 'di ba? Pero saan patutungo 'yun? Kaya nga lagi nating ipapanalangin na hindi yung isang beses mo lang pinalalangin tapos na, hindi. Constant motivation from prayer and the Word of God para yung counsel of the Lord, yun talaga yung mag-stand. Kasi nandun ang safety mo, 'di ba? Hindi natin alam kung saan yung end of this road, 'di ba? But kung makikita natin na para ito sa Panginoon, safe 'yan, 'di ba? Kaya nga doon sa unang-unang verse na binasa natin, ano 'yun? Yung tungkol sa vision na sabi nga, pagka walang vision, the people perish, 'di ba? Ano yung vision na sinasabi 'yun? Yung mind of God. Pag meron kang mind of God, alam mo, yung tatahakin mong landas, sigurado yun. Bakit? Kasi mind na ng Panginoon yun. Saan natin makikita yun? The Word of God. Guidance niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. And by always
praying. Di ba? Kaya kailangan talaga natin yun. And dito sa Jeremiah chapter 22, verses 13 to 14, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga examples ng mga tao na may plano din sila. Pero nandito ba ang Panginoon sa plano nila? Yan. So tingnan natin dito sa verses 13 and 14 sa Jeremiah 22. Sabi dito, "Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and give him not for his work. That saith, I will build me a wide house, and large chambers, and cutteth him out windows, and it is sealed with cedar, and painted with vermilion." Yan, kung ano man yan, ay naniniwala akong mamahalin yan, di ba? Painted with vermilion, yan. Ang ganda ng plano niya. Magkakaroon siya ng bahay, magkakaroon siya ng maganda. Pero ano ito? Para ito, puro pang carnal, puro pang material lang. At ang masaklap pa dito, sa gagawin niya, anong sabi dito sa verse 13? Buildeth his house by unrighteousness. So wala dyan ang Diyos, definitely, di ba? Pang sarili lang yan. Kaya nga, may goal man siya, nakaplano din siya di ba? Maaring inupuan niya rin ito, kagaya nung nabasa natin dun sa Luke chapter 28. Pero walang Diyos, di ba? So anong sabi ng Biblia? Yung first word ng verse 13, woe, di ba? Woe unto him. Hindi siya pagpapalain, wala, kawawa yan, kawawa yung ganyang klase ng tao. Alam nating mayaman yan, yung na yan, di ba? Yung nagpaplano na yan. Kasi grabe yung mga, yung mga, magaganda yung pinaplano niya dun sa bahay niya. Pero sabi ng Biblia, woe unto him. Bakit? Because you are building your house by unrighteousness. Di ba? Wala ang Diyos dyan. So walang hindi yan magandang plano. Yan. And then dito sa Luke chapter 12 verse 18, na very familiar ito na na lagi nating nababasa. Sabi dito, and he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Nasaan ang yung Diyos dyan? Wala, di ba? So dahil wala ang Diyos dyan, anong sabi ng sabi ng Panginoon sa verse 20, but God said unto him, thou fool. Fool ang tawag sa ganyang klase ng tao. Mayaman siya ha, hindi na nga niya alam kung saan niya ilalagay yung riches niya Kaya magpapatayo siya ng another barn. Sabi niya, magpapatayo pa siya ng mas malalaki pa, di ba? Napaglalagyan niya kasi sobra-sobra nga. Pero anong tawag sa kanya ng Panginoon? Thou fool. This night thy soul shall be required of thee. Then whose shall these things be which thou hast provided? Diba? So sabi niya, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ganun lang, ganun kasimple yung prinsipyo sa ating buhay. Pagpaplano. Ano yung plano mo? Kaya nga, unang-una kong nasabi nung last Wednesday, pang sarili ba yan? O para sa Panginoon? Is it for the glory of your name or for the glory of God? Laging dapat ganun yung babantayan natin sa ating sarili. Kasi maaaring may mga plano din tayo. Inaakala din natin na magandang plano. Pero hanapin natin, Diyos ba ang nangunguna dito? Am I directed by God? Am I following yung will ng Panginoon? Inahayaan ko ba na yung counsel ng Panginoon yung mag-stand sa plano ko na ito? Kaya nga sa Psalms 127 verse 1 and 2, di ba? Except the Lord build the house, sabi ng Biblia, they labor in vain that build it. Walang mangyayari kung hindi Diyos ang hahayaan natin. Sabi dito sa ating vision, my family first. Yan, goal natin yan na mauna yung family natin. Pero baka naman puro na lang outing. My family first. Kailangan namin ng bonding ng family. Sa mga programs, nakikita ko sa mga movies or lagi nilang ine-emphasize yung nung graduation ng anak mo, nung
nanalo yung anak mo, nandoon ka ba? Nung ganito yung anak mo, nandoon ka ba? Pero nasaan doon yung inilid mo ba siya sa simbahan? Tinuruan mo ba siyang mag-pray? 'Di ba? Yun yung dapat priorities natin. Oo, nandoon ka. Sinasamahan mo siya sa mga sports event nila sa school, sa lahat ng mga ano. Pero tinuturuan mo din ba siya na, anak, ang araw ng linggo para sa Panginoon yan. Kaya dapat sama-sama tayo. 'Di ba? Yung pina-prioritize mo yung family mo na ilid sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang vision sa ating family. Because sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Sabihin mo, inubos ko na lahat ng resources ko, naubos na lahat ng oras ko, ng lakas ko. Pero bakit parang wala pa rin? Kasi nga wala dyan yung Diyos. Diba? So, yung sinabi ni Sir Ariel kanina, love God. Diba? And dito naman, kailangan sa lahat ng mga pinaplano natin, programa natin, strategies natin, una, dapat Diyos ang nagdadirect sa atin. Wala nang ibang safe na pamamaraan, kundi ang maghingi ng guidance sa Panginoon. Kasi nga, yun ang lagi kong sinasabi, Lord, every time nagpe-pray ako, hindi ko nakikita kung ano yung other side of the wall. But you see, but you know, kaya i-direct mo po ako, Panginoon. It might be I have a plan, pero maaring inaakala kong ito ay tama, pero kung sa palagay mo, Panginoon, ikakapahamak ko ito din. Kaya nga ang sagot ng Panginoon lagi sa prayer natin is yes, no, and later. 'Di ba? Kasi nga, sagot lahat yun. Hindi natin sasabihin, I answered prayer ako kasi natupad yung prayer ko. Lahat ng prayers natin ay answered. 'Di ba? Ang answer niya ay either no, kasi yun ang safe sa'yo. 'Di ba? Yung later, kasi mayroon ka pang kailangang ma-develop sa sarili mo. Kaya later ko pa yun ibibigay. Answer pa rin yun ng Panginoon. 'Di ba? So, lahat ng prayers natin ay answered. Kaya nga, lagi nating sinasabi, let your sovereignty rule sa buhay ko, Panginoon. Yun ang napakagandang prayer. Hindi yung parang kinukommand mo na yung Diyos, di ba? Although, sabi naman ng Panginoon, command ye me, di ba? Sabi niya rin yun. Pero, di ba napakaganda na pag nag-pray tayo, we recognize that we can do nothing except He moves sa buhay natin. Kaya magpa-direct tayo sa Panginoon. And for sure, yung goals natin, na sinet natin, makikita natin at the end of the year, wow, na-accomplish. Dahil ito sa pagdadirect ng Panginoon sa atin. Yun lang po, and to God be the glory. Amen, amen. Wow, napakaganda yun, no? And, wag nating kalimutan na lahat ng mga plans natin, okay, is toward dyan sa vision, okay, family first. And tama yun, no? Napakarami na kung saan, yes. Their focus is on the family. Nandiyan sila every outing, nandiyan sila every events. Okay? Pero maganda yun, sabi ni Ma'am Cherry, how you thought of leading them, okay, to the Lord. Unang-una kasi nasabi natin, di ba, you have a good relationship sa ating Panginoon. Sasama yan, yung relationship mo sa everyone. Amen. Okay. 'Di ba? From your family hanggang sa mga friends, hanggang sa mga tingnan niyo ito, no? Even example is that when I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, is that unang-una, di kami nag-aaway kay Apple kasi hanggang alas 4 ako umuwi. Maaga, di ba? Oo, so maaga pa rin. So, pag alas 11 kasi late na eh. Okay, so inagahan ko na lang para hindi na sasabihin na late ka namang umuwi, alas 12, alas 11, o sige, so alas 4, o di ba? Para at least maaga, di ba? 4 a.m. eh. Yan. Nakakuha ng technique yung mga interns. Diba? And then, ayan, hindi na nag-akuan, usap, away-away, mga ganon. Ay nako, sabi ko,
And then sa mga kaibigan, okay, nawala man yung mga iba. Sa totoo lang, no? Kasi di na nila ako mayaya sa mga gimmick nila . So we had distance, no? Sa mga talagang friends ko noon kasi hindi na talaga ako sumasama. Kayo lang. Kasi alam niyo naman, hindi na ako ganyan. Kayo kit din 'di ba? Tigil na natin 'yan, ayusin na natin ang ating buhay. Okay na 'yan, 'di ba? May mga asawa na tayo, may mga pamilya na tayo. Tama na 'yan. We wasted many days, many years of our life sa mga ganyan. So, nakilala na natin ang Panginoon. So, kahit ganyan man na naging distance, but makikita mo yung tingin nila sa iyo, 'di ba? Na kung saan sasabihin nila, ay, huwag na nating tawagin si Sir Ariel kasi iba na yung perspective niya sa buhay niya. Diba? And you get more respect sa mga ganun Okay? Kaya rather than, bipin yung yan, hindi yung yan, yan pag maglasing. Okay? Diba? So, may distance man, pero, yung respect, ganun, it went closer. Diba? Because of that. Ayan, napakalaga yun. Okay? Diba? And then yun nga, sabi ni Ma'am Cherry kanina is that tinuro ba natin? Okay na yung mga asawa, anak is mag-pray, diba? That Sunday is for the Lord. Diba? Napakalaga na karamihan yun yung nakakalimutan. Alright? Okay, so we still have time naman. So pakinggan natin yung dalawang adult na Cordapia dyan. Karibal. Sige, unahin natin si Rhea kasi si Sheila ang nauna ka last week di ba? Oo. Okay, sige. Sister Rhea. Good morning po sa ating lahat. Napakaganda po ng mga narinig namin simula sa kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry. No, at syempre habang sila ay nagbibigay ng mensahe ng Diyos is sabi nga ni Pastor, always take note na para maalala mo pa rin. Kung hindi mo man maalala sa utak is meron ka pagtitignan. Kaya ako kada po is meron yung time na tinitignan ko talaga, binabalikan ko yung mga kasi ang kagandahan po kapag ikaw ay nagte-take note is maalala, ay yun pala yun yung bagay na kailangan nating din po sa sarili natin o yung mga salita ng Diyos na napakabuti niya sa ating buhay, ganun. Kaya sobrang naging ko rin po na yun, every service magte-take note, yun. At lalong-lalo na din po sa devotion kasi blessing na blessing, umagang-umaga pa lang is nakakarinig na po kami. At yung natutunan ko nga po kay Sir Ariel, doon po na na-realize ko na you chose contentment rather than worldly riches. Lagi po sinasabi yan sa akin ng mga kamag-anak ko kasi sobrang po, dati talaga 1 millionaire talaga ako. Kung may pera akong andyan binibigay sa akin, gagastos ko kahit saan. Tapos tatanungin ni mama, asan na yung pera mo? Wala, nabili ko na kahit dyan. Pero nung sabi ni ate, marunong ka naman makontento, sabi niya. Kasi hindi sa lahat ng bagay is darating sa iyo yung ganyang mga kahalagang bagay. Kundi marunong ka rin makontento. So, sabi ko, sabi ko, bagay para makontento rin ako. Sabi ko, ano yung bagay na gagawin ko? Then, yun po,
pinag-pray ko sa Panginoon na bakit po hindi ako marunong. Tinanong ko pa ang Panginoon, bakit di ako marunong makontento. Kasi gusto ko na makita rin ng mga nag-a-advise sa akin na andun yung contentment ko kasi may Diyos ako. Kaya Amen. sabi ko, ito yung palagi ko nang pinagpipray simula nung na-realize ko nga po na talagang dapat makontento. Kaya nung nag-full time po ako, talagang naano ko rin po yung contentment talaga. Na by faith na magpipray ka, hindi ka hihingi sa kanila kasi kontento ka na andyan ang Diyos na magpo-provide sa iyo, di ba po? At Amen. sobrang nagpapasalamat ako kasi na kung gusto mo nga po yung makamit yung contentment or magkaroon ng contentment is to love God po, yung sabi nga po ni Sir Ariel. At kay Ma'am Cherry naman po is yung sa direction ng buhay natin na ako nga po nung tawag dito, nagpapagamit ako sa Diyos, talagang as in time ko, yung time ko is nasa ministry every Saturday, every Wednesday po nung nasanda ko. Pero bakit parang may kulang? Is, andun nga po nawala yung direction ng Panginoon sa aking buhay. Na parang nagiging routine ko na lang yung pagpapagamit sa Diyos. Pero sabi ko, bakit walang right motive? Talagang wala yung right direction ng Panginoon sa akin. So, sabi ko sa sarili ko na, is there a right direction for me? Sabi ko nga po nung na-realize ko lahat ng bagay talaga. Kasi, di ba nga po na ang Panginoon talaga ang makakapagbago sa iyo lamang. Amen. So, sabi ko sa Panginoon na baguhin niyo po yung puso ko at na yung kalooban niya lamang yung manaig po sa buhay at saka sa family ko. Kasi, tapos sabi ko nga po sa sarili ko nung nakaraan ba yun? Ako na lang yung kulang doon sa anda kasi sila kompleto magkakapatid. Sila complete. Ako na lang yung kulang para maging complete kami magkakapatid. Pero sabi ko, maiinggit ba ako? Sabi ko ganun. Tapos andun yung sign agad ng Panginoon na parang hindi. Kasi andito yung direction ng Panginoon. Amen. Andito yung puso ko. Hindi doon, sabi ko. So, pinag-pray ko yun. Dahil sinare ko din kay tita ko. Ako na lang mag-isa, ako na lang yung kulang doon para maging kumpleto kami. Ay, Ning, alam mo mas maganda dyan, sabi niya. Mas makakinig ka araw-araw ng salita ng Diyos. Kaya, sobrang nagpapasalamat po ako. At yun lang po, to God be the glory. Amen. Amen, amen. That's nice. Sis Maneneng. Sabi ni Ma'am Vicky. Amen, Sis Maneneng. Keep on. God bless. Yan, sabi ni Ma'am Flor, totoo yan, Neng. Lahat ng sinasabi. Sulat. Oo, maganda yun. Kasi ako nga, diba? Meron talaga akong, ang gusto ko matutunan ngayon is yung alam na balikan nga, gano'n. Para at least, sulat ako ng sulat. Ganyan lang yung isang weakness ko. Hindi ko mabalikan. Ganun. Oo, yun naman ang hindi ko na nagagawa sa totoo lang. Naisipag ako magsulat. Alam nyo, even yung college, sabi ng isang classmate sa akin, sipag mo naman kumuha ng mga notes. Oo, kasi doon makita na may naririnig ka eh. Oo. And then yun nga, hindi lahat ng kaya sabi ng teacher, is nasa libro, di ba? Or nasa, nasa module mo, parang gano'n. So, yun yung mga tinitake down. Examples, mga gano'n. Alright, so, si Sheila Inday. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is mag-testimony na. Yung vision ko po is mas lalo pa pong makilala ang Panginoon.
at maglingkod po sa Kanya. Sabi nga po dito sa Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Una po is nagpapasalamat po ako na nagpapatuloy po ako na patuloy ko na naunawaan ang pinakamataas na panawagan ng Diyos sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa mga mensahe po ni Pastor last Sunday na dapat pangunahin natin is yun ay ang salita ng Diyos. Kasi pag nakilala po kasi natin mabuti ang Diyos is papahalagahan po natin ang ating salvation at ang ating ministry. Kaya at sa church attendance din natin para lalo natin makilala ang Diyos. At nagpapasalamat din po ako sa Word of God na parati kong napapakinggan. At kay Pastor kasi po kailangan ko po talaga ng prayers lalo na po sa prayer ngayon at sa family ko din po na yung vision ko din kasama ko din sila na yung vision ko po is po talaga yung makapunta po sila dito po sa church. At sabi nga ni Ma'am Cherry na tawag ito? Yung prayer mo is tatlo, may sagot siya yes, no, or later. Baka siguro yung ko is parang later pa yung baka may plano pa po talaga yung Panginoon. Pero pray lang po kasi matutupad din po yun. At kasi po ito po kasi yung natin as a Bible student po is ito lang po ang sandata natin, ang unawain po yung salita ng Diyos. Yan lamang po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Sheila. Okay, and ayun, napaganda yung verse na yun, no? I press toward the mark. Okay, and actually yung previous verses niya pa doon, diba? Sa din yun, maganda din yun sa Philippians. Okay, kung saan it's not that Paul have attained, okay, already, or that looking not of what has been done or past, okay, but focusing and concentrating on what is before, diba? Meaning to say yung plans, diba? What has to come. We left 2024, the past, okay, and then we learn from the mistakes doon sa past natin, diba? And then we press toward the mark, okay, move on. Okay, tayo. Okay, forward, not backward. Okay. Yun sabi niya na, okay, let's one step backward. Okay, one step backward for us to see kung ano yung mga mistakes natin, di ba? Mga ganun. But 10 steps forward tayo. Ano? Hindi yung 10 steps backward and then 1 step forward. Right? Okay, so I hope that this morning is we are blessed again, no, sa ating mga na narinig. And ayan, sabi ni Ma'am Mercy, amen, anak. Ayan, that's my prayer to grow spiritually and apply the word of God in your life. Amen. Wow. Aga naman, no? Spoiled si Banene, And at least spoiled sa spiritual life. Okay? Hindi siya spoiled sa pera or whatever. Sabi ni Ma'am Flor, mas maganda po sinusulat kasi pag binalikan mo yung notes ko, nangungusap ulit ang Diyos sa akin sa mga preachings at devotions. Yun. And then, amen. Sabi niya, Sheila May, keep on serving the Lord. Fight, fight, fight. Don't give up. Wow. Okay. Encouragement talaga. Amen, Inday. God is great. Sabi ni Ma'am.
Ma'am Ani. Ay, Ma'am Vicky. Ayan. Ma'am Ani, sabi niya, Amen, Baneneng. Keep on serving the Lord. Fight, fight, fight. Move forward. Alright. So, dyan nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. And kita-kita tayo mamaya sa ating midweek service. Thank you, everyone. Maraming salamat sa mga nakinig ngayong umaga na ito. Okay, and alam po natin, to God be all the glory. And sa mga interns, okay, keep on tuning in. I'm telling you, marami tayong matutunan sa mga ganitong endeavors natin. And kay Ma'am Cherry, kay Rhea, Sheila, and of course kay Sir Mark, and kung sino yung mga kasama dyan. Maraming salamat. Alright, so tayo ay mag-end sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for the wisdom pinagkaloob niyo po sa amin. And we thank you for the blessing of your words. So Lord, ngayong umaga, maraming salamat sa inyong mensahe ulit sa amin on this devotion. Naway makita namin ang halaga ng inyong salita, O Lord, sa aming buhay. And maging ito ang aming direction, O Lord, uunahin na direction namin. And we thank you for all the blessings na pinagkaloob niyo po sa amin. Amen. Keep us safe. Lahat ng mga magtatrabaho, lahat ng mga mag-school, O Lord, keep them safe as they travel. And the entire day, my Father, give us also a heart na makinig mamayang gabi sa inyong salita again. And thank you so much sa mga opportunities na mga ito na kami ay mag-aral at makinig ng inyong salita. We give you back all the glory and praise and forgive us, O Lord, for our sins. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And tama din natin. Bye-bye.